Dahil ang salitang Eid ay maraming maana, maraming meaning, na kung saan unang-una dyan, nakabilang sa maana o meaning ng Eid, ay huwa rahmah. Siya ay pagmamahal. Siya ay awa. Siya ay habag. Na kung saan ang rahmah, ay yan ay katangian ng Islam. Yan ay ugali ng relihiyong Islam. Yan ay ugali o katangian ng batas ng Islam, ang Sharia ng Islam. At yan ay ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung rahma, awa, pagmamahal, o di kaya habag, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya 107, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ikaw, Propeta Muhammad, hindi ka namin ipinadala, hindi ka namin isinugo, maliban na ikaw ay isang rahmah, habag, awa o pagmamahal sa sanlibutan, sa mga tao, sa mga jin, sa mga hayop, sa lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang ibig sabihin ng Eid, ay rahmah, pagmamahalan, na kung saan dapat na maisagawa ng bawat isa sa atin. Magmahalan tayo sa buwan ng Eid, sa Eid al-Adha. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahalan? Kapag tinanong ang bawat sa atin kung paano natin may papaliwanag yung salitang pagmamahal, karamihan sa atin ang isasagot nila, Ustad, ang pagmamahal para sa akin ay pagiging mapagbigay. Once na naging mapagbigay ka, mapagmahal kang tao. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga taong mapagbigay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Lail, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Sinabi ng Allah, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, para sa mga tao na nagbibigay, mapagbigay ng sadaka, mapagbigay ng hadiah, mapagbigay ng kawanggawa, mapagbigay ng magagandang salita, na kung saan meron siyang pananalig sa Allah. Naniniwala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ginagawa niya yun, yung mga kabutihan na ginagawa niya, ay umaasa siya sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqa bil husna. Naniniwala siya sa pinaka mabuti, na kung saan bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbibigay niya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Gagawin namin sa kanyang pamumuhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagagaanin ko sa kanya ang kanyang pamumuhay, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga magulang. Pagagaanin ko ang kanyang pamumuhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kabilang lamang sa mga gantimpalang ibibigay ng Allah kapag naging mapagbigay tayo. Lalong-lalo na dito sa buwan ng Dhul-Hijjah, sa Eid ng Dhul-Hijjah. Sapagat ito ang diwa ng Eid ay pagmamahalan. Yan na kailangan iparamdam mo sa mga kapatid mo, o sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa magulang mo. Maging mapagbigay ka sa mga araw na ito. Maging mapagbigay ka sa araw na ito. Yan ang unang diwa ng Eid, pagmamahalan. Na kung saan, ikalawa, na ibig sabihin ng Eid ay at-takaful, pagkakaisa. Ang pangalawang ibig sabihin ng Eid ay pagkakaisa. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga magkakapatid, ang mga mu'min, ang siyang tunay lamang na magkakapatid. At hinihalimbawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga building. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu kalbunyan, yashuddu ba'dahu ba'da,
Ang mga Muslim, ang mga mu'min ay kahalintulad ng isang gusali, isang building, na kung saan ang bawat parte ng building na ito ay nagsusuportahan para maging malakas sila. Na kahit anong dumating na kalamidad, bagyo, ulan, o baha, o kahit na ano pa man dyan, ay matatag na nakatirik, nakatayo ang gusali na ito. Sa ibang hadith, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad, inihalimbawa ang mga mu'min sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagdadamayan, sa kanilang pagkakapatiran, na kahalintulad ng isang katawan. Na kung saan kapag ang isang katawan ay nakaramdam ng pananakit, especially kung ngipin natin ang sumasakit, dinadamayan ito ng lahat ng parte ng ating katawan. Ganyan inihalimbawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayong mga mu'min na magdamayan, magkaisa. Ano yung dapat pagkaisahan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa Allah at pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa ng mga kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang ibig sabihin, ikalawang ibig sabihin ng Eid ay pagkakaisa ng bawat Muslim. Ngayong buwan, ngayong Eid, marapat sa bawat isa sa atin. Napakiramdaman natin paminsan-minsan yung mga kapatid natin, kung ano yung kalagayan ng kapitbahay natin, kung ano na yung kalagayan ng mga kapatiran natin, pakiramdaman natin sila. Sapagkat yan ang tunay na mu'min. Kung okay pa ba yung kalagayan ng kapitbahay mo, kahit Kristiyano pa yan, dapat maging matuwid ka sa mga nakapaligid sa iyo at damayan mo yung mga nakapaligid sa iyo, especially kung kamag-anak mo ito o kung kapamilya mo ito. Yan ang pangalawa na ibig sabihin ng Eid. Pagkakaisa sa buwan ng Dhul-Hijjah. At bilang pangatlo, na ibig sabihin ng Eid, az-ziyara. Az-ziyara ay nangangahulugan na pagbibisitahan. Yan ang pangatlong ibig sabihin ng Eid, pagdadalawan. Na kung saan, kabilang sa kainaman ng pagbisita, pagdalaw, kapag ugali ng tao ito na mahilig siyang mamisita, sa kanyang kapwa Muslim, sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang. Kapag ugali ng tao ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fi. Wajib ang pagmamahal ko, sabi ng Allah, ay wajib para sa mga tao na binibisita nila yung kapatid nila. Na walang ibang dahilan, liban na dahil sa akin, para sa akin. Hindi yung pagbisita na mangungutang ka lang. Hindi yung pagbisita na magmamarites ka lang. Hindi yung pagbisita na manlilibak ka lang sa kung ano na yung kalagayan ng sino dyan na lilibakin mo. Ang tao na ugali niya na mahilig mamisita sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kapatid sa Islam, wajib para sa kanya, sabi ng Allah, ang pagmamahal ko sa kanya. Wajib para sa kanya ang mahalin ko siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta ang pagbisita natin ay para sa landas ng Allah. Wala tayong minimithi, kundi gantimpala ng Allah. Hindi yung mangungumusta ka lang, bibisita ka lang, dahil may kailangan ka sa taong bibisitahin mo. Dahil may kailangan ka sa taong kakamustahin mo. Uutang ka, o di kaya kung ano man dyan ang kailangan mo sa taong bibisitahin mo. At once na naging bisita ka, kabilang sa dapat na adab, kaugalian ng taong bumibisita, lalong-lalo na sa Eid, unang dapat niyang tandaan ay humingi mo na siya ng pahintulot na siya ay bibisita sa taong bibisitahin niya. I-chat mo siya, i-text mo siya na bibisita ka sa kanila sa ganitong araw. At i-timing mo sa magandang araw na kung saan po bakante sila at pwede silang bisitahin. Huwag mo silang i-surprise. Yan ay adab ng isang Muslim na dapat malaman niya kapag siya ay bibisita. Na kung saan nakaligtaan ng karamihan ito sa atin. At kabilang doon, kapag dumating ka sa bahay ng bibisitahin mo, kapag
Nasa pintuan ka na, magsalita ka o magpaabot ka sa kanila ng salam. Assalamu alaikum. At kapag hindi ka sinagot ng 3 beses kang nagsalam, umuwi ka. Hindi yung kahit na ano pa dyan yung gagawin mo, babatuhin mo sila, o kung ano man dyan yung gagawin mo para lang lumabas sila. Once na hindi ka sinagot ng 3 beses, umuwi ka. Sapagat yan ay adab ng isang Muslim sa kanyang pagbisita. Nangangahulugan na hindi ka pinapahintulutan ng nasa loob na ikaw ay pumasok o di kaya ikaw ay maging bisita sa araw na iyon. At kapag tinanggap ka naman ng bibisitahin mo, lagi mong tandaan na ang pinakamahaba na oras o araw ng pagbisita na welcome ka doon sa bahay nila ay 3 araw. Kapag lumagpas ng 3 araw yun, alam mo na yung tawag sa'yo. Kaya mga kapwa kawalipin ng Allah, yan ay mga dapat nating malaman kung tayo ay maging o magkaroon tayo ng intensyon na bumisita sa mga kapatiran natin. Isa yan sa mahalagang gawain ngayong buwan ng Eid al-Adha, pagbibisitahan, pagdadalawan, sapagat sa pamamagitan ng pagbisita mo, pagdalaw mo sa kapatid mo, sa mga magulang mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatiran, kaibigan mo, mangyayari sa inyong mga puso na magkakalapit masyado ang inyong puso. Ang inyong pagkakapatiran ay mas lalong iigting. At ang inyong koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mas lalong kakapit ang pagmamahal nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ikatlo na ibig sabihin ng Eid, az-ziyara. Pagdadalawan, pagbibisitahan, na marapat isagawa natin. Kung meron tayong mga kamag-anak na matagal na nating hindi nakita, bisitahin natin sa mga araw na ito. Bisitahin natin at magpaalam tayo na tayo ay bibisita sa kanila. At bilang panghuli, na ibig sabihin ng Eid ay al-afu wa silatur rahim. Pagpapatawad. Pagpapatawad. Sapagat lagi nating tandaan mga kapwa kawalipin ng Allah na kahit matuklap pa yung noo mo sa pagsamba sa Allah, once na merong kang kaaway, anong sasabihin ng Allah sa mga malaika na mag-aakyat sa mga ibada mo? Anziru hadhaini hatta yastaliha. O kayong mga anghel, antayin nyo muna na magkabati yung dalawa na yan. Hanggat hindi sila magkakasundo, sabi ng Allah, huwag nyo munang iakyat, huwag nyo munang i-report sa akin yung mga gantimpala ng kanilang pag-aayuno, ng kanilang pagsasala, ng kanilang hajj, ng kanilang sadaqah, ng kanilang zakah, ng kanilang mga mabubuting gawain. Huwag niyo munang, hindi ko muna tatanggapin yan, sabi ng Allah, hanggat hindi sila magkasundo. Kaya marapat sa bawat isa sa atin mga kapwa kawalipin ng Allah, na kung may nakaalitan tayo, ang pinakamasaklap, merong mga mag-asawa na hanggang ngayon ay magkaaway pa rin, hindi nag-uusap. Subhanallah. Pero nag-aasam sila na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasala nila ng salatul Eid. Ngunit hindi nila ibinababa ang pride nila para tanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga amal sa buwan ng Dhul-Hijjah at sa buwan ng Ramadan. Ang masaklap dito, merong mga tao sa atin na matagal nang merong kaalitan at hindi nagkapatawaran. Delikado kapag inabutan tayo ng kamatayan sa ganyang sitwasyon. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bilang panghuli mga kapwa kawalipin ng Allah, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maisagawa natin itong 4 na ibig sabihin ng Eid. Una ay yung pagmamahalan. Magmahalan tayo, especially sa mga magulang natin, sa mga kamag-anak natin, kapatiran natin, at kapatid natin sa Islam. Pangalawa, pagkakaisa, magtulungan sa kabutihan at huwag magtulungan sa paggawa ng mga masasamang gawain at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, pagbibisitahan, pagdadalawan,
dalawin natin ang mga pamilya natin na matagal na nating hindi nakita upang sa ganun maiparating natin sa kanila na nandoon pa rin yung pagmamahal natin sa kanila, naiisip pa rin natin sila. At bilang panghuli, magpatawad tayo sa mga tao na nagkasala sa atin at ganun din na humingi tayo ng kapatawaran sa mga tao na nagkaroon tayo ng alitan upang sa ganun tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng amal natin, ang lahat ng ibada natin na pinaghirapan natin mula nung Ramadan hanggang ngayong buwan ng Dhul-Hijjah na pinakahuling taon nating mga kamusliman. Papalapit na ang Muharram, nawa ay igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natanggapin niya ang mga paghihirap natin sa nagdaan na taon. Tanggapin nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ibada natin, ang mga amal natin na pinaghirapan natin. Ibadallah wa'alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna